Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point, mga pare. So, kung nakita nyo yung title, alam nyo na yung pag-uusapan natin, no? Itong trending na topic about sa 299 na engagement ring. Well, kung ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy, shake a la kill, ako 10 toes down. Okay mga pare, before tayo mag-start, no, gusto ko mag-thank you sa lahat ng mga tropa dyan na pumunta dun sa Team Payaman Fair. No? Sobrang nag-enjoy ako dun. Hindi ko akalain na may pupunta dun, pare. Hindi ko talaga ini-expect. No? And nga pala pare, ang dami na nating available na products sa Josh on Point shop. No? Nandun na yung bago nating bad boy shirt. Hindi ko lang suot ngayon. Yung bago nating bad boy bracelet. And then, yung bago nating perfume. Kung natuwa kayo sa Seduce perfume natin, pare, mas matutuwa kayo, pare, sa bago nating fragrance na 4Play. The best of the best to mga pinipili kong fragrance, kaya hindi kayo magsisisi dito, mga bro. Okay? So, kung interested kayo, lahat ng mga link niyan, pare, nasa description. Umpisa na natin to. Bago natin pag-usapan to, tignan muna natin yung pinagmulan ng issue na to. No? Basahin natin, pare. Basahin natin at intindihin natin. Okay? Intindihin natin mabuti. Kasi dito sa channel natin, ginagamit natin yung logic natin. No? Hindi lang tayo basta-basta nagre-react dito. Okay, bro? So, sabi ng post, di happy sa ending ring. Hashtag pa yung kapatid. Please hide my identity po. My BF of 8 years just proposed to me. Okay? But nagigilty ako kasi I am upset due to the fact na engagement ring only cost 299 pesos, pare. Okay? Parang mas mahal pa yung burger sa Burger King, no? Yung meal, may malaking price, malaking soft drinks, pare. So, ito pa sabi niya, ganito lang ba kababa yung halaga ko sa kanya na hindi niya man lang pinag-ipunan yung pambili ng ring? Or di ko ba dapat i-big deal? Am I too immature to feel this way? Hindi niya alam na nakita ko yung ring binili niya sa Shopee. Ignore ko na lang ba itong nafe-feel ko, or should I confront him? Kaso ayoko din naman masira yung moment. So kung i-analyze naman natin yung issue, pare, no? Tinanggap naman ni girl Tinanggap ni girl yung engagement ring niya. Okay? Tinanggap niya. But hindi mo dahil emotional nga yung mga babae, pare. Okay? Mga maliliit na bagay binibig deal nila, no? May konting may tampo na siyang naramdaman dahil sa 299 ring nga lang yung nakuha niya. Kung alam mo yung woman nature, pare, no? They're emotionals. Okay? They're somewhat sabihin nating materialistic, di ba? Karamihan ng mga babae materialistic, kaya nga ang fashion industry, makeup industry, yung fashion industry yung pinakamalalaking industry sa buong mundo. Bakit? No? They cater to women. Madali nilang na ihikayat yung mga babae bumili ng mga products nila, mga Louis Vuitton bag. Mga Louis Vuitton bag, madalas mga babae bumibili niyan, no? Because likas sa kanila yung ganyan, no, na materialistic. And syempre, ang engagement ring, isa yan sa mga bagay na pinapangarap nila. Okay? Engagement ring, isa yan, di ba? Mag-amin na tayo, isa yan sa mga bagay na pinapangarap nilang makuha. No, mapa-feminist man na nagkukunya ring hindi nila kailangan yung lalaki. Deep inside, okay? Deep inside, nangangarap yan na makakuha ng engagement ring. Now, ang question dito is, sino ba talaga yung mali sa sitwasyon na to? Okay? Mahirap masabi kasi kukunti yung details, no? Pero mag-analyze lang tayo based doon sa nabasa natin. So, sabi dito, pare, no? 8 years. No? 8 years na sila nung ka-relationship niya yung boyfriend niya. Which means, di ba, 8 years, ibig sabihin, ang tagal na nila, no? Wala silang problema sa relationship nila, napatagal nila ng 8 years. Pare, 8 years, para sa akin, pwede nang magpakasal yan yung mga ganyang katagal. Nakilala nyo na yung isa't isa, wala kayong problema, komportable na kayo, kaya tumagal kayo ng 8 years. Okay, so meaning, itong babae, ang tingin niya dito sa lalaki,
husband material na. Nagtagal siya eh. Di ba? Nagtagal siya. Si lalaki naman, nakita niyang wife material tong babae, kaya nagtagal sila. Kaya nga binigyan ng nag-engage na si tropa, di ba? So, depende na lang, no? Kung si tropa may bad boy mindset na hindi basta-basta papakasalan lang yung babae pag merong traditional values, di ba? Kasi engagement, kasal is traditional. So, nababagay lang to sa mga babaeng traditional, no? So, I believe ganun silang dalawa. Okay silang dalawa in terms of relationship, kaya tumagal sila ng 8 years. So, walang problema pare sa kanilang dalawa, no? Pagdating sa relationship dynamics. Nagkaroon lang talaga ng issue dito sa 299 pesos na engagement ring. Pero bakit ba sa tingin ninyo 299 lang ang binigay ni pare? Okay? Pwede nating isipin na sobrang siguro hindi ganon kayaman si tropa, di ba? Hindi ganon kayaman si tropa. Pwede namang pinagmamadali ni girl, no? Na mag-engage si tropa, so na bad trip siya. Binigyan siya ng madali ang engagement ring. Diba? Pwedeng ganun eh. No? Pwede natin ganun. Pero doon sa, so kung titignan natin na bad trip siya, no? Na bad trip siya doon sa babae, pinagmamadali mo ko, ito. Oh. Padaling i-explain yun, hindi dapat magtampo si babae. Kasi pwede sabihin, oh, nagmamadali ka kasi, oh, ito na. Oh. Siguro wala na siyang way para mag-post pa ng gano'n. No? Walang kwenta yun kung magpo-post pa siya ng gano'n. Kasi in-explain naman sa akin, nagmamadali kayo, wala pa nga akong pera. Oh, ito muna. Oh, at least, propose na tayo. Oh, hintayin mo na lang yung bawi ko sa'yo sa totoong ring natin. Wala akong nakikita problema doon. Ang nakikita kong problema doon pare is kung kulang talaga yung pera ni tropa. Okay? Kulang ang pera mo. Okay, understand pare. Kung kulang ang pera mo, I understand. Wala kang pera. No? Pero the fact na wala kang pera, bro, the fact na wala kang pera, I think engagement, kasal, wag nyong pinapasok sa isip nyo yan. Okay? Wag nyong ipapasok sa isip nyo yan. Pag sa tingin ninyo, wala kayong hindi kayo confident sa financial ninyo, pare. Okay? Kasi hindi biro yun, bro. Hindi biro yun. Bago ko pumasok dito sa sitwasyon ko na to, na kasal ako sa wife ko, sinigurado ko na traditional siya, okay ang financial ko, pare. Okay? Kasi ako, sigurista talaga ako. Ayoko nang pumapasok sa mga bagay na wala akong alam. Lagi ko rin sinasabi sa inyo, wag kayong papasok sa mga bagay na kukunti ang kakayahan ninyo, kukunti ang alam ninyo. Kasi hindi yan basta, ang kasal, hindi yan basta-basta sinusubo lang tapos iluluwa nyo. Di ba napag-usapan na natin yan, pare? Di ba may napag-usapan tayo last time na pinakasalan niya yung babae dahil lang may possibility na mapunta siya sa ibang bansa. Di ba? At the end, ano nangyari? Kabulilyaso sila. Di ba? Ayaw niya na, hindi niya na-trip yung babae. O hindi na ganun kadali, kasal sila. Alright, bro? So, ayun, di ba? So, knowing na hindi ka mo dapat, now, kung hindi naman siya ganun, hirap na hirap. No? Hindi nag-make sense sa akin yung 299, pare. Hindi nag-make sense sa akin yung 299 na pesos na engagement ring. Okay, kasi, why? Ang mindset ko kasi, pare, pagdating sa engagement, no? Ang mindset ko niyan is, ito yung reward ko sa babaeng nagpaka-traditional sa akin. Nagpaka-traditional ka sa akin, bibigyan kita ng traditional din, ibabalik ko sa'yo. Hindi ako hipokrito. Nanghihingi ako ng traditional values, bibigay ko sa'yo traditional values din kapalit. Yun ang mindset ko pagdating sa lahat ng bagay. Lagi ko sinasabi yan sa inyo. Hindi gusto ng mga feminists yan, yung sabihin mo na reward yung... bakit? Kahit balik-balik na rin natin ang mundo, lalaki ang may power sa engagement. Kami ang nag-initiate niyan. Kami ang pumipili ng babaeng kinapakasalan namin. Kung mabait ka sa akin bilang babae, ang reward ko talaga sa'yo is engagement. Diba? Maraming feminists magagalit dyan, but it is what it is. Diba? Kami ang may power dyan. Kayo, diba? So, yun. No? So, ang mindset ko dyan is ito. Dahil gift ko yan eh. Gift ko yan, pare, yung engagement ring. At kung magbibigay ka ng 299 as a gift, pare, no?
Mga sa mga exchange gift nga sa school, sa office, at least 500, bro. 'Di ba? 500. Pero sa engagement, pare, medyo big deal 'yun, 'di ba? Naniniwala ako, bro, kahit at least man lang, no? At least, no? Hindi ka naman naghihirap, hindi ka naman naghihikaos, 'di ba? Knowing na inisip mo na mag-engage ka, so ibig sabihin may pera ka, hindi ka naman siguro tanga na magpapakasal na walang pera, 'di ba? Kahit at least, bro, mga 5,000 to 10,000 man lang, 'di ba? Ang dami-dami pare sa Unisilver na kahit papaano may bato rito, 'di ba? May bato dito, kahit yun lang ibigay mo, matutuwa na yung mga yan, no? Kaya lang siya nagtampo kasi nakita niya sa Shopee, di ba? Nakita niya rin sa Shopee. Tapos siguro natsipan siya, kaya nakita niya, naging curious siya ngayon. Di ba? Kasi minsan pare, marami namang mura dyan na, alam mo yun, yung mukha lang siyang mahal, pero mura siya. Yun ang mga tinatarget, yung diskarte din, di ba? Diskarte sa lahat ng bagay. Marami niya, bro, sa Unisilver, sa kung ano-anong jewelry shop dyan, di ba? Sa Ongpin ba yun? Sa Ongpin, marami dun, brad, ah. Di ba? Kahit makakakita ka doon, mga 2,000 lang, bro. Di ba? 2,000, di na masama yun. Di ba? 2,000. Basta maganda, gold, or may bato rito maliit. Pwedeng-pwede ng engagement ring yun, pare. Okay? Yun kasi yung mindset ko doon, eh. Traditional ka sa akin, ito yung gift ko sa'yo. Bilang traditional ka. Pero, di ba? So, hindi nagme-make sense sa akin yung 299, pare. Okay? Hindi nagme-make sense sa akin yun. Unang-una, nandun tayo sa mindset na huwag ka magpapakasal kung wala kang pera. Huwag ka mag-i-engage, pare, kung wala kang pera. Okay? Pero yun nga para sa akin ang may kasalanan dun talaga, no, is yung lalaki. No? Gaya pare, tinitira natin yung mga babae dito. Pero, kailangan ko maging, kailangan ko maging hindi hipokrito, Di ba? Nagiging hipokrito ko pag sinabi ko na, dapat tanggapin na babae yung engagement ng 299. Pare, nagpaka-traditional sa'yo yung babae, brad. Di ba? Nagpaka-traditional sa'yo. Tapos ikaw, magkukuripot ka, hindi ka ang tradition nga, pare, kahit at least, di ba, yung mga nakikita ninyo, may counting kahit maliit na dito, pare. Something. Kahit maliit na stone lang dyan. Maliit na diamond, bro. So, yun ang ko dyan, no? Pero, may ipapapanood pa ako sa inyo, no? Yun yung opinion ko doon, may ipapapanood pa ako sa inyo. Ito, panoorin natin to. Nakita ko to sa TikTok, sinend sa akin ng follower, subscriber ko, no? Shoutout sa'yo, pare. How much does a wedding ring have to cost? Baby, it could be $50. It really doesn't matter. I just want to be in love. I want to be genuine. I want a happy, healthy marriage. So the ring, the cost of the ring, it really doesn't mean anything because it's not like I'm going to go sell it. But the ring is just a symbol of my commitment to my man. So however much he can really afford, whatever he feels like he wants to give me, I think that's better than... Listen, these hoes have 3 kids with no marriage. So I'd rather the ring and my man than the cost of it. That don't matter to me. So like he could give you a ring pop and you would... Baby, take me to the courthouse with that ring pop. Thank you, hello. So, narinig niyo yun, pare. Narinig niyo yun. It doesn't matter daw as long as kasama niya yung man and naglo-look forward yung babae sa marriage. Okay? Masarap pakinggan, di ba? Masarap pakinggan, no? Sana all, mapapasana all ka. Pero bro, knowing girls, no? Ako pare, knowing girls, di ba? Women nature, they love to talk. Okay? They love to talk, but they always do the opposite. Di ba? Mahilig yan sila magsalita, pero iba lagi yung ginagalaw nila at nararamdaman nila. Okay? So, pwedeng ganun yun, no? Sobrang rare ng babaeng ganyan, natatanggapin lang yung ring. Okay? Tatanggapin yung ring, wala na siyang pakailam. Basta, ikakasal tayo, naglo-look forward na siya sa kasal niyo. Okay, good kung nakakita ka ng ganun, wala ka ng problema. Alright? Sobrang rare niyan. Sobrang rare ng ganyan. Pero, I doubt na yun talaga yung nararamdaman niya. For sure ako, pag siya nandun na sa posisyon na bibigyan siya ng ring, no, at nalaman niyang cheap lang yung ring, at hindi pa maganda, magtatampo niya. Okay, yes, mahal niya yung lalaki, tatanggapin niya, pero yung may tampo pa rin yan. Which is, yun din yung naramdaman ng babae sa, video na yun, ay sa post na yun. Tinanggap naman niya Tinanggap naman niya. So, wifey material na tayo dun. Yun nga lang, may tampo lang siya ng konti. Diba? Nagtampo lang siya ng konti. Pero ang point talaga ng video na to, pare, no? Engagement ring, para sa akin, is a reward. Is a traditional way
of rewarding a girl that is very traditional towards you. Okay? So, make it special, pare. Diba? Huwag naman yung masyadong galawang supot naman yung 219. Kaya medyo, alam mo, pare, sa totoo lang, hindi ako niniwala dyan sa post na yun. Gumagawa lang ng issue yung mga ganyan. Alam mo yung mga Wattpad na kwento, minsan ginagawa nilang tunay, di ba? Inaano nila as tunay. Katulad yung 299, hindi ako niniwalang may ganyan eh. No? Maski, kahit siguro hindi ganun kayaman na tao, hindi magbabalak ng 299 na engagement ring eh. No? So, it is what it is. Yun yung komento ko dun. No? I hope may nakuha kayo. No? Leave a comment down below kung anong masasabi ninyo. Alright? So that's it for me, guys. Once again, this is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB.